Tayo po ay manalangin. Praise God. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay magrema sa puso namin at magiging pagpapala ito. Ngayon pa lamang, Panginoon, dinideclare ko po ang masaganang tagumpay at masaganang kalakasan kasama po ng mga espiritual na pagpapala. Ito po lahat ay dahil sa iyong mga salita. Pausbungin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya. Upang sa ganun, Panginoon, sa umagang ito, maunawaan ka namin at ang iyong mga salita at kami po, Panginoon, ay magtatagumpay sa loob ng linggong ito. Salamat po. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maupo po tayo. Praise God. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Hallelujah. Praise God. Uli po, magandang umaga. Ayan, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, pag lalaki, ang gwapo mo. Pag babae, ang ganda mo. Ayan. Purihin ang Panginoon. Praise God. Ngayon po ay 2026 na. No? Praise God. Purihin ang Diyos. At ang ating pong pag-aralan ngayon ay, ito po ay mga salita ng Diyos na maaari po natin gamitin para po tayo ay magkaroon ng ang kalooban ng ating Panginoon. Praise God. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos yan. Dahil yun naman po ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung ating mensahe ngayon, hanggang first quarter ito, January, February, March, April. Hanggang April po ito na talakayin natin, the true Christian living. Praise God. Opo, tama po yung iyong narinig. Bilang mga Kristiyano, dapat po tayo mamuhay. Bilang mga totoo na isang Kristiyano. Praise God. Yung salitang Kristiyano, inalis mo yung Christian, ang maiiwan ay ano? Ano buhay mo? Praise God. Purihin ng Diyos. Kaya po mahalaga na maunawaan natin ng malalim, makatotohanan at tama ang ating buhay bilang mga tunay na Kristiyano. At ito po yung ating dapat i-apply sa buhay natin habang tayo ay nandito pa. Amen? Praise God. Ulay at ang tao. Meron naman. Hallelujah. Praise God. Ngiti-ngiti naman kayo. Yan. Sino ba yung artista na nasasabi, laughing is ano sabi niya? Laugh is a good medicine. Ang pinakamagaling daw na
gamot o medisina, no? Para tayo ay lumakas, dapat lagi tayo nakatawa. No? At sabi ni no, Freddy Aguilar, bagamat mga nasa heavy na itong mga binabanggit ko, pero totoo. No, sabi niya, tumawa ka. Tumawa ka. No? Kasi yun ay nagbibigay ng kalakasan para sa atin. Praise God. Purihin ng Diyos. No? Pamumuhay bilang tunay na Kristiyano. Isulat niyo po yan. Isulat niyo. No? True Christian living. Kailangan natin to. Sabi dito sa ating binasa, pagkatapos po nito, meron tayong communion. Sandali lang po ito, mga 3 hours and a half lang. No? Pastor naman, may date pa ako. Pastor naman, may lakad pa ako, 3 hours and a half. Hindi gusto nyo, gawin na lang natin and a half na lang. Kalating oras. No, praise God. Ang pangyayaring ito ay makikita natin, no? Naalala ko po yung isang successful businessman. Yung kanyang pangalan, si Rank Merchant. No? Rank Merchant. Isa po siyang matagumpay na negosyante. At alam niyo po ba, meron siyang sekreto. At ang sekreto ni Rank Merchant ay sasabihin ko ngayon sa inyo ngayong umaga. Ito po yung napakagandang modelo sa ating buhay. Si Rank Merchant, yung kanyang unang taon sa mga business, maraming business po siyang bumagsak. Buti na lang ito si Rank Merchant, hindi Hapon. Hindi po siya Hapones. No, kasi yung mga Japanese, kapag mag-business sila at bumagsak, ang ginagawa ng mga Hapon ay nagpapatiwakal. No? Praise God. Yun po yung hindi magandang ugali. Kasi, maraming mga oportunidad sa ating buhay para muling bumangon. Si Rank Merchant po ay maraming bisis po siyang nabigo. At isang araw, nag-pray siya sa Panginoon. Binigyan siya ng napakagandang ideya. Napakagandang ideya. Alam niyo ba kung ano ginawa niya? Naglaan siya ng isang araw. At ang araw na ito ay every Wednesday. Sabi niya, rest muna ako sa mga alalahanin. Rest muna sa problema. Wala akong ibang iisipin. Praise God. At ang lahat ng problema na kanyang encounter from Monday, except lamang ng Wednesday, isinusulat niya. Yung problema niya sa company, pag Lunes, isinusulat niya. Monday, Tuesday, Wednesday, walang sulat. Basta rest lang ang kanyang isip. Pahinga lang siya. Wala siyang iniisip. Thursday, Friday, Saturday, Sunday, sinusulat niya lahat yan. Alam niyo ba, binigyan siya ng Panginoon ng napakagandang oportunidad. Lumago ang kanyang negosyo. Kasi meron siyang rest. Wala siyang iniisip. At isang araw, habang siya ay nasa diwa ng kanyang rest, naisip niya, nabuksan yung box na kung saan doon niya isinusulat at inilalagay ang lahat ng kanyang mga problema. Alam niyo ba yung kanyang natuklasan? Yung problema niya pala na isinulat doon sa katotohanan, hindi naman talaga malalim at mabigat na mga problema. Amen? Praise God. Uminsan kasi natatangay tayo .
Lalo pa yung ating mga naririnig. No? So, huwag tayong patangay sa problema. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa ating buhay sapagkat alam ko at alam natin na kapag kumilos ang Panginoon at susundin natin ang kanyang kalooban, walang ibang patutunguhan yan. Ikaw ay kanyang pagpapalain. Praise God. Dito po sa ating pong mensahe, makita po natin dito si Prophet Samuel at yung hari ng Israel na ang kanyang pangalan ay si King Saul o si Haring Saul. Praise God. Dito po, makita natin na sabi niya rito, no? Dapat bilang tunay na Kristiyano, isubmit natin. No? Sabi rito, obedience ay siya yung susi ng pagpapala galing sa Diyos. Obedience decay to blessing from God. Obey. Si Saul, napakaganda po ng kanyang pamumuno nung una. Lagi po siya nagtatagumpay. Lagi po siyang pinagpapala. But dumating ang panahon na si Saul ay nag-refuse, sumuway sa utos ng Diyos. Malinaw ang kanilang usapan ni Prophet Samuel, pupunta ka doon sa mga Amalek o Amalisita. So, makipagdigma ka sa kanila. At ang lahat na makaptured mo, makuha mo sa digmaan, kunin mo yon at ihandog sa Diyos. Tingnan po natin, no? Sabi dito, the light comes from obeying the voice of the Lord. No? The light comes from obeying the voice of the Lord. Malinaw, maliwanag ang sinasabi at kasunduan ni Samuel at ni King Saul na ito ay galing sa Diyos. Ano man ang makukuha mo, i-offer mo sa Panginoon. At sabi rito kung minsan, no, sabi niya, ipinapasok natin sa mga sarili natin ang salitang pagsamba, no, at pagbibigay. Hindi masama ang pagsamba at hindi masama ang pagbibigay. Ito ay pagpapakita ng ating pananampalataya. Ba't kung minsan, yung pagsunod sa Diyos, higit natin na nakaligtaan. Basta, iniisip lang natin, pupunta ako sa church para sumamba at ako'y magbigay ng aking kaloob para sa gawain ng Panginoon. But nakalimutan natin ang pinakamas mahalaga, yung pagsunod, obedience. Sabi niya rito, no? O para ipakita natin ang ating, sa atin, ipakita natin ang ating pananampalataya. Hindi masama ang sumamba. Hindi masama ang magbibigay. But ito po yung susi ng pagpapala. Obey. Obedience to God. Bakit ba kung minsan tayo sumasablay? Nawawala. Kasi si Saul, hari siya ng Israel. Alam niyo ba yung kasaysayan ni Saul? Sa Biblia, yung unang pagkakataon na nagkaroon ng people's power. Sa Bible pala, mayroong people's power. Yes!
Pagkatapos ni Moses, pagkatapos ng mga kasaysayan hanggang mula kay Joshua, no? Si Prophet Samuel, siya yung unang-unang propeta ni hinirang ng Diyos para pangunahan ang Israel. Dumating ang panahon na siya tumanda na at kailangan yung successor. Sa church, kailangan meron successor. Ang tawag natin ito sa ating pamilya, sa line ng ating pamilya, tagapagmana. Nakuha nyo? No, meron tagapagmana ng sasakyan mo, bahay mo, ari-arian mo, negosyo mo, kung ano man yung nasa sayo. Dapat yan mayroon tagapagmana. But spiritual speaking, ang tawag po rito ay successor. Kapalit. Kapalit. Hindi pwede na hindi ka magturo. Hindi pwede na hindi ka magplano. Kasi kapag walang successor, babagsak. Okay pa lang yan kung malakas ka pa. Oh. Okay pa lang yan. Ikaw ay nasa kapanahunan, pero darating ang panahon na ikaw ay magiging thunders. Wag naman senior. Thunders. Praise God. Successor. No? Yung kasunod na magmamana ng iyong hawak kung ano man yan. Praise God. At dito sa pagkakataong ito, matanda na si Samuel, kinausap niya ang Panginoon, sino yung ipapalit? Yung aking mga anak, Panginoon, parang sablay eh. Hindi porke pastor ka, hindi porke propeta ka, nasasabi natin na yung mga anak mo, tama yung ginagawa. Mangyayari yun, mga kapatid, kasi sinabi yun sa Bible. Mangyayari yun. So, kaya yung aking mga anak, hanggang ngayon, binibuild up ko yung mga yun, tinuturuan ko yun, pinapasok ko sa kanilang isip at puso, na dapat kayo ang susunod na henerasyon na magpapatuloy ng ginagawa sa church. Praise God. So, dito po papasok. Sabi ng Panginoon kay Samuel, bakit? Sabi ng Panginoon sa kanya, di humanap ka ng isang tao na sapat, may kakayanan. Praise God. Di hinanap nila ngayon si susunod na hari ng Israel. Tinanong ngayon ni Samuel yung mga tao, mga kapatid, sino bang susunod na mamahala sa bansang Israel? Isang bansa na makapangyarihan at parang hindi mabilang sa dami. Sabi ng mga tao, no? Si Saul. Pinili ng mga tao si Saul. At hindi na propeta ang tawag sa kanya. Siya isang hari. Sabi ng mga tao, Propeta Samuel, gusto namin ang mamahala sa amin ay hari. Nalungkot si Samuel. Nalungkot siya kasi, no? Bakit hari? Kasi sabi ng mga tao, gusto namin matulad sa mga bansa sa ating paligid. No? Sila ay pinagpapala, sila ay malalakas, kasi pinangungunahan sila ng hari. Praise God. Sa katotohanan, nalungkot si Samuel dahil ang gusto niyang mamahala sa bansang Israel ay hindi hari. Sino? Sino dapat? Ang Diyos. Ang Diyos. Ang Diyos dapat ang mamahala sa atin. Praise God. Pumili sila ng tao. Pagkatapos na makita nila si Saul, dinala kay Samuel, ginawa nilang hari. Kaya ang batas ng Israel, nung kapanahon na ni Saul, napalitan. No? Napalitan. Yung kanilang 39 kinds of
ano ba yun, mga batas na parang Pilipinas, papalit-palit, sige, palit, 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 palit. Dapat isa lang. Bagamat siya'y hari, dapat ang isipan ng hari na ito ay sumunod sa Diyos. Ibigay ang mga alituntunin at mga patakaran na nanggagaling sa Diyos. Praise God. Dahil sa takot ni Saul, na siya ay tanggalin bilang hari, pinagbigyan niya ngayon yung mga tao. Praise God. Nag-usap sila. Ang Panginoon nakipag-usap kay Samuel, si Samuel nakipag-usap kay Saul. Sabi ng Diyos, sige, kalabanin niyo yung mga Malisita na yan. Yung mga Palestino na yan, kalabanin niyo sila lahat. No? Pero lahat na makuha ninyo ay gawin ninyong handog. Dito, lumabag si Saul. Ang sabi dito sa 13, sumunod siya roon at nang makita niya si Saul, ay binati niya, pagpalain ka ni Yahweh. Praise God. Sabi rito ni Saul, sumunod ako sa lahat ng utos niya. Itinanong ni Samuel, ano itong narinig kong mga iyakan ng mga tupa at atungal ng mga baka? Praise God. Ang sagot ni Saul, kinuha ko yun. Kinuha ko yun para ihandog kay Yahweh. Ang sagot ni Saul, alin ba ang mas mahalaga? Yung pagsunod o handog? Sabi ng Bible, it's better to obey, no? Obey than sacrifice. Mas mabuti ang sumunod kaysa sakripisyo. Ang sakripisyo, no, ay pinagiging banal ng pagsunod. Amen? Nagsasakripisyo ka, hindi ka naman sumunod. Pumunta ka sa church, paglabas mo sa church, sumusunod ba tayo? Ginagawa ba natin? Sorry po, pero ito ang katotohanan. Sabi ng Romans chapter 13, verse 11 ay ganito. Romans chapter 13, verse 11. Meron ba dyan? Chapter 13 ng Romans, verse 11. Tingnan po ninyo mga kapatid. Ayan. Bukod dito, alam na ninyo ang panahon, no? Na ngayong oras na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noon. Tayo ay sumampalataya noong una, taas ng konti. No? Na, tayo ay sumampalataya noong una. No, yun ang sabi niya. Layuan na natin yung mga bagay na lumilihis tayo sa salita ng Diyos at buong pagpakumbaba na tayo ay sumunod. No? Obey. No? Much better than sacrifice. Pagsunod. Sinabi ni Samuel sa verse 22, sabi niya, sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magustuhan ni Yahweh ang handog kaysa nahain, kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa mga handog at ang pakikinig ay higit
nahain taba ng tupa. No? Obey. Obey, sumunod tayo sa Panginoon. Praise God. No, ito ang mahalaga sa panahon natin ngayon. Dapat sundin natin ang salita ng Diyos kasi no, ang resulta ng pagsunod ay ano? Tayo ay kanyang pagpapalain. Praise God. No? Tayo ay kanyang pagpapalain. No? Blessing, pagpapala. Praise God. Pagpapalain niya ng Diyos ang ating spiritual na buhay. Pagpapalain ng Diyos ang ating mga anak. Pagpapalain ng Diyos ang ating buong sambayanan. Pagpapalain ng Panginoon yung ating mga trabaho. Pagpapalain ng Diyos ang ating mga plano. Kasi, delight, malinaw. Malinaw na kapag sinunod natin ang salita ng Diyos, tayo ay kanyang pagpapalain. Wala kang patutunguhan dyan. Wala kang pupuntahan. Wala kang dahilan. Isa lang ang sabi ng Diyos, kapag ikaw ay isang Kristiyanong masunurin at ipinamumuhay mo ang kanyang salita, isa lang ang mangyayari sa buhay mo. Ikaw ay kanyang pagpapalain. Purihin ang Panginoon. Praise God. No. Ano yung una? Delight comes from obeying the voice of the Lord. Praise God. Pangalawa, submit to His will. No? Sa lahat ng pagkakataon. Submit. Sundin natin ang kanyang kalooban sa lahat ng pagkakataon. Obedience is a central theme. Ang pagsunod ay siyang kabuuhan ng ating buhay bilang isang tunay na Kristiyano. At ito ay sinasabi no, throughout the Bible. Look, tingnan natin. The first creation ng Panginoon, ginawa niya yung tao. Si Adan at si Eva. Hindi yung asawa ko ha. Praise God. Si Eva kasi para lang kay pastor yan eh. No. Praise God. Lahat yan. Ginawa niya, isa lang ang laman at isip ng kanilang puso. To obey. Obey. Praise God. Ano ang nangyari? Nung sumuway si Adan at Eva sa pagsunod nila sa Panginoon. Ano nangyari? Pumasok yung sakit, problema, napalayo sila sa Diyos. Gumawa sila ng kanilang sariling pamamaraan, no? Nahirapan sila. No? Kasi ang dahilan, no? Refuse. Hindi sila sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. But alam nyo ba, mayroon isang perfecto na pagsunod. Sa katauhan, no, naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kasalanan ng isang tao. Amen. Sino yon? Adan and Eve. Si Adan at si Eva. But, pumasok ang pagpapala, no, at ang buhay kasama ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Si Adan at Eva ay isang larawan ng pagsuway. But higit na mahalaga, mga kapatid, ang pagsunod ng ating Panginoon. Ipinakita ng ating Panginoong Hesus na sa pamamagitan ng pagsunod sa Ama, praise God,
siya ay tinawag na tagapagligtas. Kaya ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan ay makakamtan natin ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa anong dahilan? Obey. Pagsunod, mga kapatid. Praise God. Sa panahon natin ngayon, maraming kabataan, matitigas ang ulo. Hindi sila sumusunod sa magulang. Saan ba tayo nakakita ng bata na gumanda ang buhay dahil hindi sumunod sa magulang? Wala. Wala. Dahil ang tagumpay, ang pagpapala, ang kaligtasan, at ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagsunod. Mahalaga ang pagsunod. Submit His will above all else. No? Submit. Pailalim tayo. Ipasakop natin ang ating buhay sa Diyos. Hindi siya nagkulang. Praise God. Dahil sa ating Panginoon ay may dalang kapatawaran, kalayaan, kaligtasan sa ating mga karamdaman. Pagpapala, blessing that comes from obedience. Ipailalim natin ang ating kalooban sa Diyos. Sundin natin yung kanyang kalooban at tayo ay kanyang pagpapalain. God's desire, our heart, and our willingness to submit to His will above all things. Napakaganda na sinabi niya rito. God's desire. Alam ng Diyos. Alam niya. Kilala ka niya. Hebrew chapter 4, verse 13. Tingnan natin. Ay magaling to si Tony. Hebrews 4:13. Matutunghayan natin yung salita ng Diyos. Ayan. At walang nilalang na nakakukubli sa harap niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad, hayag sa mga mata niya, at ating ipagsusulitan. Wala daw pwede makatago sa Diyos. Kaya, kapag sinunod mo yung kanyang kalooban, ilalagay ng Diyos sa puso mo yung kanyang desire, yung kanyang nais, yung kanyang gustong mangyayari sa buhay mo. Wag mong salansanin, wag mong iwalang bahala. Gawin mo. Praise God. Tao tayo. Nilalang tayo ng Panginoon. At dahil nilalang niya tayo, pwede niya tayong gamitin. Praise God. Pwede niya tayong gamitin. Ilalagay ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Ilalagay ng Panginoon ang kanyang pag-iisip sa ating pag-iisip para magawa natin ang kanyang kalooban. Praise God. Ano po? Yun po ng submit. Pailalim tayo sa Diyos. Praise God. Huwag tayo makinig. Katulad ni Saul. Napakaganda ng kanyang pamumuno sa una. But pagdating sa kalahati, bumagsak. Alam niyo ba si Saul? Number 1 persecutor to. Ni King David. Gusto niya nang patayin si David. Kasi yung naghari sa kanyang puso, makasarili na. Ayaw niyang palitan ni David. Ayaw niyang matanggal at kapalit si David para maging hari ng Israel.
Tandaan natin, si Jesus ang ating hari. Jesus our King. Amen? Bilang hari, siya yung dapat masunod. Praise God, kapag nagtatrabaho tayo sa harap ng isang king, no, bawat buka ng kanyang bibig, pinapakinggan natin. Amen? Kasi kapag magkamali ka sa pakikinig at mali ang iyong ginagawa, tanggal ka. Praise God. Purihin ang Panginoon. Sumalinaw. Praise God. Submit. Pailalim tayo. Huwag natin pairalin lagi yung ating mga mga sarili natin. Huwag yan. Huwag tayong matakot sa tao. Naku, baka hindi na ako nito pautang. Sorry. No, naku, baka hindi na ako nito ganyan. No. Praise God. Kung natatakot tayo sa tao, higit tayo na matakot sa Diyos. Amen? Praise God. Praise the Lord. Dahil isa lang naman ang purpose ng Diyos sa buhay natin. Kung bakit Kanya nilalang. Kung bakit Kanya nilikha. Ayaw ng Diyos na tayo ay mahirapan. Ayaw ng Diyos na tayo magkasakit. Ayaw ng Diyos na magiging miserable ang ating buhay. Ang gusto ng Diyos, ikaw, ako, ang Silanganan Community Christian Church ay Kanyang pagpapalain. Praise God. Pangatlo, desire and obey. No, desire and obedience. No. Naisin mo lagi. Isipin mo lagi ang pagsunod. Praise God. Kung si tatay, si nanay, nandito sa bahay, ikaw na dun sa SM Mall, ay hindi na nakita ni nanay at tatay mo yung ginagawa mo. Pwede ka na magwindang-windang doon. Amen? Pwede mo nang gawin yung mga ipinagbabawal sa'yo. Kasi malayo sila. Hindi na nila makikita yung ginagawa mo. Pero, ang Panginoon ay, nasaan siya? Nasaan niya yung Panginoon? Sa langit? Nasa langit ba? Gusto ko lang po ituwid yung ating pag-iisip. Nasa langit ba ang Diyos? Opo, Pastor. Napunta ka na ba sa langit? O bakit nasabi mo sa langit? Nasaan ang Panginoon? Our heart. Through Holy Spirit. Kaya nga yung isang tao, hindi siya agad makakagawa ng masama. Kailangan niya muna mag-iisip. Kasi yun ang conviction ng Holy Spirit sa kanyang buhay. Kapag gumawa ang isang tao ng masama, mayroon nangungusap. Anak, wag yan. Anak, wag yan. Pero dahil, yung ating desire sa mga bagay na sa sanlibutan, natatalo tuloy. Bumabagsak tuloy ang ating physical na buhay. Desire to obey the Lord. Obedience to God. Praise God. Ano po? Yun po yung pamumuhay ng isang tunay na Kristiyano. Praise God. Pupunta kayo ng grocery. May dala kayo 10 milyon. Dami nun 10,000 na lang. Subukan mo pumasok sa grocery store. Hindi mo alam ang bibilhin mo. Pagdating mo sa bahay, ang daming kulang. Ay, nako. Bakit hindi ko nabili ito? Ito pa naman yung mahalaga. Kasi iba yung ating desire. Sa desire ng Panginoon. But, lagi tayong alerto, mga kapatid. 2026, the promises of God, sa lahat tayo, isa lang. Tayo ay Kanyang pagpapalain. Praise God. Hindi ka pumunta sa simbahan para paglabas dito, laklak ka ng laklak. Lumaklak ka na lang muna kaya. Diba? Hindi ka pumasok sa church para pagkatapos gawin mo na naman ang iyong... Hindi po.
dapat ipakita natin. No? Saan natin ipakita? Kapitbahay, asawa, anak, pangalawa lang yan. Dapat ipakita natin sa Panginoon na tapat tayo. No? Desire ng puso natin na sundin siya. Praise God. Walang makakatago sa Diyos. Lahat ay lantad sa kanyang paningin. Hubad tayo sa paningin ng Panginoon. Praise God. Kaya inisip pa lang natin, alam na yan ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Praise God. Desire. Isipin mo lagi ang pagsunod. No? Yun ang pangatlo. Pangalawa, submit. No? To His will. Kanyang kalooban. Una, no? Obedience the key to blessing from our God. Susi ng pagpapala. Yung aming bahay, daming kulang yan. Pero kung wala kang dalang susi, hindi ka makakapasok dyan. No? Dapat meron tayong susi. What is the key? A blessing from God. Ano? Obedience. Obedience. Hindi ka kukulangin dyan, kapatid. Niwala ka sa akin. Kung ang Diyos nangungusap sa mga propeta, ngayon nangungusap siya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Sino yun? Si Jesus. Nung nandyan yung lahat ng pangangailangan natin para magawa natin ang pagsunod sa ating Panginoon. Hindi siya kulang. Hindi siya kapos. Hindi siya nawawalan. Hindi siya natutulog. No? Laging buhay ang Panginoon sa bawat isa sa atin at isa lang ang kanyang nais. Kunin mo ang susi ng pagpapala. Amen? Kunin mo. Ano ito? Pagsunod. Pagsunod. Sabi nga po natin sabay-sabay, obedience. Siya pa. Siya pa. Yan. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Ang pagsunod ay higit na mahalaga kaysa handog at pagsamba. No? I-combine kaya natin yun. No? Sumunod tayo, maraming naghahandog pero hindi naman sinusunod. Amen? Medyo malalim yung pastor No. No? Mahalaga talaga ang pagsunod. Bago tanggapin ng Diyos ang ating handog. Sa ganyang pamaraan, 2026, tayo ay kanyang pagpapalain. Amen? Yumuko tayo at manalangin. The light, yung maliwanag na pagsunod natin ay nasa ating Panginoon. Submit. Pailalim natin ang ating mga isip at puso, ang ating sarili sa kalooban ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Desire. Sipin natin palagi ito. Ngayon 2026, this is a fulfillment to promises. Ito yung kabuuhan ng mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Ano ito? Ikaw, ako, ang church, silanganan, ang tahanan mo, ang pamilya mo, ang anak mo, ang asawa mo, ang trabaho mo, lahat na gagawin mo ay kanyang pagpapalain. Amen. Yumuko tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Batid mo po, Panginoon, ang aming buhay. Hindi kami maaring maglihim. Kumubli, Panginoon, sa inyo. Dahil sabi niyo po sa Hebreo chapter 4 verse 13, lahat ay hubad at lantad sa inyong paningin. At ang lahat ng mga ginagawa namin ay pagsusulit namin sa inyo, Panginoon. Ama, kilala mo po kami. Kailangan namin, Panginoon, ng iyong gabay. Dapat naming ipailalim. Dapat naming isubmit, Panginoon. Dapat isipin namin palagi ang iyong mabuting kalooban para sa amin.
Panginoon, sapat na ang pagod, sapat na ang hirap, sapat na ang kawalan sa aming mga buhay. Ito po ang panahon at mga oras na dapat namin italaga ang aming buhay sa inyo. Ang pagliligtas noon ay higit na malapit sa ngayon. Nagsisimula ka na po, Panginoon, na kumilos sa aming buhay. Nais namin ipagpatuloy mo, Panginoon, ang iyong masaganang biyaya sa amin. Turuan po ninyo kami palagi, Panginoon, na sumunod sa inyong kalooban, hindi ang amin. Ang aming isip at ang aming puso nagbabago. Kapag nakakita kami ng maganda, bagong mga bagay, nawawala ang aming direksyon sa buhay. But Lord, salamat ngayong umaga. Ipinakita mo sa amin ang mas mahalagang bagay na dapat naming naisin sa aming paglingkod at pagsunod sa inyo. Ito ay walang iba, ang pagsunod. Salamat po, Panginoon, purihin ka. Sa umagang ito, Panginoon, i-bless po ninyo ang aking mga kapatid na ito, ang kanilang tahanan, ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak. Tulungan po ninyo, Panginoon, ang aming mga anak. Mapalaki namin sila na mayroong takot at pagsunod sa inyo. Nawa, Panginoon, ang narinig namin sa loob ng Silanganan Community Christian Church, mai-extend namin, Panginoon, sa buhay at puso ng aming mga anak para sila din po ay pagpalain ninyo. I-bless mo po, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga businesses. Thank you so much, Lord, dahil ang aming buong pagtitiwala ay nilagak namin sa inyo sa umagang ito. Walang imposible sa inyo, Diyos. Ang imposible sa mundo, hindi posible sa inyo. Magagawa ninyo ang lahat ng bagay, higit pa sa aming inaasahan. Higit pa sa aming inaasahan. Dahil ang iyong buktong na anak na si Jesus ay binigay ninyo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ninyo. Salamat po. Pinagkakatiwala namin sa inyo sa umagang ito ang aming buong buhay. Gamitin ninyo, Panginoon, ayon sa inyong kalooban. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka, aming Diyos. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang aming Diyos na hindi nagkukulang. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. At ikaw ang Diyos na nakatayo sa aming kalagitnaan sa umagang ito upang dinggin ang aming mga kahilingan at pananalangin. Salamat po, Panginoon. Ito po ang kadalangin na may pananampalataya sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Lahat ng anak ng Diyos magsabi na Amen. Praise God. Praise the Lord.